Naniniwala po ba kayo na malapit na ang pagbabalik ng Diyos? Yes po. Ako naniniwala po ako since na inaaral ko na po yung Bible and meron akong ina-attendan na Bible study for all religion, open siya for all religion. So napag-aralan doon na malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Dalawa yung doon, kino-consider na either yung Diyos mismo, yung Diyos Ama yung magbabalik or si Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ. Pero mas maganda nga para sa akin na mangyari yung dalawang yon, yung babalik si ah si Jehovah or si Panginoong Yahweh, ang Diyos Ama, or si Papa Jesus na si Jesus Christ. Ayun. So bale, paano ba? Sa tingin nyo, kung si Papa Jesus yung si Jesus Christ yung babalik for the second coming, siguro ano yung gagawin niyang tutubusin niya ba ulit yung mga kasalanan? Ano yung purpose niya sa pagbabalik niya dito? So sa tingin nyo, magpapapako ba siya ulit sa krus? So yung mabilis na kasagutan po diyan is hindi na, kasi nung una, yung unang pagparito niya dito sa mundo is pinako siya sa krus para tubusin yung mga kasalanan natin. And tayo namang mga tao, grabe yung paniniwala natin na ligtas na tayo kasi tinubos na tayo sa mga kasalanan. Yes po, tinubos na tayo sa mga kasalanan. Pero habang gumagawa pa rin po tayo ng kasalanan, kasalanan pa rin po yun. Hindi po kasi maintindihan ng karamihan, lalo na sa ibang religion, na sinasabi nila na kapag namatay daw tayo, automatic sa langit na tayo mapupunta kasi tinubos na tayo sa kasalanan. Hindi po yun ganon. Meron pa rin pong pagpaparusa sa atin sa mga nagawa nating kasalanan bago tayo mapunta sa kaharian ng Diyos. Dito sa pagbabalik ng Diyos, ang goal ng Panginoon natin is maligtas, makapaglikom ng maraming tao upang makapunta sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagbabalik niya is yung purpose niya dito sa mundo is maraming maligtas na mga tao para mas mapunta sa kahariang ipinangako niya na kaharian ng Diyos. So yun po. Then, ayan naman, balik tayo kay Jesus Christ. Ayun. Paano nyo ba sasalubungin yung pagbabalik ni Jesus Christ kung sakaling mangyari na yon? 'Di ba? Wala kayong idea, what if, 'di ba? Kasi dalawa kasi yan is either bumalik si Jesus Christ na palihim or publiko, 'di ba? 'Di ba yung pagbabalik ni Jesus Christ nung nakaraang siglo, nakaraang panahon is through public, 'di ba? Nakilala siya ng publiko, 'di ba? Ipinako siya sa krus, 'di ba? Kilala siya in public. Pero ngayon, magbabalik po siya ng palihim. Maaring palihim po yung gagawin nila kasi for the safety na rin ng kasi 'di ba? Kapag milagroso yung isang tao dito sa ibabaw ng lupa, nagiging siya, parang anong tawag doon, yung parang abnormal yung tingin natin kapag kagaya ni Jesus, parang pinapako siya sa krus kasi meron siyang mga himalang nagagawa, yung pagbuhay sa mga patay, yung pagpapagaling sa mga di ba, meron siyang kakayahang maging albularyo nung pagpapagaling sa mga may sakit, sa mga bulag, sa mga bingi, di ba? Nasa Bible po yan yung mga ginawa niyang mga himala. So ngayon, baka this time, baka lang sa napag-aralan namin and sa teorya ko na din, baka sa pagbabalik niya, maaring yung gawin is palihim for the safety na din ng ng Panginoong Hesukristo, sa the Son of the God. Ayun. Ngayon naman, kung mangyari naman ang pagbabalik ng Diyos Ama or ng Panginoong Yahweh,
yung gagawin po niyan is makikita po natin sa alapaap yung mga libo-libong anghel, yung makikita po natin sa alapaap, makikita natin po ang Diyos sa ulap, sa mga ulap, kung mangyayari. Ayan lang yun sa napag-aralan namin. And if I were not mistaken, yun yung narinig ko. Medyo kakalimutin na kasi ko. And ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na dapat maging handa na tayo and dapat sumulong na tayo para sa pagbabago. Kasi alam niyo naman itong mundo natin pinapaikot na ng pera, 'di ba? Pati isip natin umiikot na sa pera. Nakafocus na tayo sa pera para sa pang-araw-araw, para mabuhay. Andun, pinapaikot na tayo ng pera. Pero yung pagpapakabanal, nakakalimutan na natin, which is the main goal ng second coming ni Jesucristo or ni Yahweh, is yung pagpapakabanal para sa mga tao. Kasi hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos ayon dun sa propesiya na meron kang mga kasalanan na nagawa. Lalo na sa mga 10 Commandments nga Sa 10 Commandments pa nga lang, ang dami na nating hindi nagagawa, 'di ba? Hindi lang naman yun doon naka-base yung kasi sa ibang religion naka-base lang sa 10 Commandments. Meron pang ibang mga sins na hindi nakapaloob sa sa 10 Commandments. Yung 10 Commandments po kasi is nasa Old Testament pa po 'yan. Kung baga nung unang panahon sa 10 Commandments na yan, yung lumabag po talaga dyan sa na yan is pinaparusahan ng Diyos. Nasa Bible po yan na sinusunog ng apoy, inaano sa balong malalim, di ba? Nasa po yan, nasa history po yan na sobrang higpit ng panahon ng Diyos, before Christ pa po yan, na once na may lumabag, automatic paparusahan talaga ni Panginoong Yahweh. Ayun. So, ayan. Saan na ba tayong part? Ayun, sabi ko nga, kailangan sumulong tayo para sa pagbabago kasi lahat tayo sobrang dami na ng pagkakasala. Ang nais ng Panginoon is wala, as in zero. Hindi naman kailangan maabot natin yung pagiging perpektong tao na hindi gumagawa ng kasalanan kasi yun yung pagpapakabanal na nais na kalooban ng Diyos, na hindi na tayo gumagawa pa ng mga kasalanan. Yes po, about sa pagpasok ng kaharian ng Diyos. Ayun. Sana po makapunta po tayo lahat doon sa lupaing pinangako ng Diyos. Dito ko muna i-end po yung topic natin kasi ayaw kong pahabain masyado yung video natin. Ayun, kung interested kayo sa mga videong ganito, support nyo yung YouTube channel ko na Unstoppable Faithfulness. Ayun, doon po nyo malalaman yung mga aral ng Diyos, yung mga basta more on about pananampalataya po yung na yon, yung YouTube channel natin. Bago lang po yun and sana support po natin para mas at least aware tayo sa mga nangyayari dito sa mundo. Kasi di ba ang dami na nangyayaring sakuna, lalo na sa California. Nagsimula na yung mga nasa propesiya. Nasa propesiya po yun ng mga nangyayaring sakuna dito sa mundo. Ang dami pa pong sakuna ang darating. Ang dami pa po nating pagdaraan ng mga challenges ng mga tao, dulot ng mga kasalanan ginawa natin. I know na hindi naman tayo lahat, may mga tao na malilinis ang puso, mabuti ang puso, nadadamay lang tayo sa kagagawan ng ibang taong mga makasalanan, 'di ba? So kung ano man yung maging desisyon ni Panginoong Yahweh, ni Lord, ni Jesus Christ sa pagpaparusa sa ating lahat, ayun, andun naman sila to the rescue at the end of the time. Ayun, andun sila para sa atin, para maligtas tayo sa mga kasalanan and tulungan tayo para mas at least maiwasan natin yung paggawa ng mga kasalanan. Ayun, sobrang napahaba na yung usapan natin ngayon. So yun yung palagi kong sinasabi sa inyo guys, na be unstoppable, be faithful. God bless you all and I love you. Mwah.
Mwah. Mwah. Mwah. Ayun, sana may natutunan kayo and see you next time in my video. Ayun, bye-bye po.